Dahil sa katagalan na nga nitong poso na ginagamit namin dito sa bukid, kaya ito bumigay na nga at sira na nga din yung gasket niya. Mabuti na lang yung may-ari ng bukid na to na binabantayan namin ay meron nga silang sariling hardware. Nagpadala nga sila ng pamalit na gasket dito sa poso namin para naman maayos na nga ito at makagamit na rin ulit kami ng tubig. Nahihirapan pa rin kasi kami kapag nga sira itong poso. Mga 1 linggo na nga rin itong sira, kaya mga 1 linggo na rin kaming gumagamit sa flowing. Doon pa nga kami naghuhugas ng mga kinainan namin at naglalaba. Kumain nga muna kami ng umagahan at eto nga yung ulam namin. Hindi ko na nga na-videoan, hindi lang pala gasket ang sira nitong poso, pati na nga rin yung pitcher pump niya kailangan ng palitan. Kaya naman bumalik ulit si Kuya Noel sa hardware para kumuha nga nitong pitcher pump. At nung naikabit na nga niya ay binuhay na nga nila ni Papa at ayan, sa wakas meron na nga ulit kaming magagamit na tubig dito sa bukid. Ito nga palang tubig na lumalabas sa poso na to ay medyo malangsa, kaya panggamit-gamit nga lang din namin ito sa panghugas ng mga kinainan, sa mga kaldero, sa mga gamit at saka sa panlaba. Kapag naman inumin, nag-iigib na lang kami sa flowing. Kung malapit nga lang yung flowing dito sa tinitirahan namin ay okay lang kahit wala ng poso dito. Kaso nga lang syempre may kalayuan, kaya mahihirapan pa rin ako, lalo na at nagtatanim-tanim nga ako, mahirap nang mag-igib ng pandilig. Dahil bago na nga itong pitcher pump niya, kaya ayan, malakas na nga rin ang buga ng tubig. Konting bomba nga lang ay malakas na ang agos, di katulad nung luma. Naku, ubos na nga ang lakas mo, konti pa ang naiipon mong tubig. Dahil ayos na nga yung poso, kaya maglalaba na nga ako ngayon at magagamit ko na nga rin itong washing. Bali maglalaba nga pala ako ngayon ng mga damit ni Angel na napili niya nga sa thrifted shop Baler. Nagpapitas nga rin ng kalamansi yung may-ari ng bukid, kaya ito namimitas nga kami. Habang namimitas nga sila Angel, ako naman nagpo-proning nga ako ng mga matataas na sanga. Ang tataas na rin kasi ng mga puno ng kalamansi dito sa bukid, kaya nahihirapan kami kapag nagpapapitas sila. Hindi na rin kasi namin maabot yung mga bunga kung ganito nga katataas ang puno. Sa mga nagtatanong nga po magkano nga raw ang upa namin sa pagpitas ng kalamansi, bali sa 1 kilo po meron kaming 10 pesos. Kaya kung makakapitas nga kami ng 100 kilos sa isang araw ay meron nga din kaming upa na 1,000. Madali lang naman ang pagpipitas ng kalamansi, lalo na nga kung mababa lang sana itong mga puno nila. Pinoproning ko na nga lang para sa susunod ay hindi na nga kami mahirapan at para na rin mas kumapal nga ang sanga nito at kumapal din ang bunga. Ganyan nga yung ginagawa namin kapag naputol ko na yung sanga, pipitasan naman namin ng bunga. Tiyagaan lang talaga at kailangan lang natin sipagan pag nandito tayo sa probinsya para kumita tayo ng pera. Siyempre kahit may sahod tayo sa pagbablog, kailangan pa rin natin dumiskarte para naman may pandagdag tayo. Lalo na't napakamahal ng mga bilihin ngayon. Pagtapos namin kumain ng pananghalian, nagbanlaw naman ako nitong mga nilabahan ko. Kaya pala pag ganito nga karami yung nilabahan ko, dito na lang din ako nagbabanlaw sa flowing para hindi na nga ako magbomba. Ganda ng background natin dito, ang laki ng bahay. Siguro lahat tayo pangarap natin yan. Ang sarap siguro sa pakiramdam kapag pinagmamasdan mo na lang yung bahay mo, ganyan kalaki, tapos yung source mo ng tubig ay unlibre tulad nito. Tapos yung kapaligiran mo ay kabukiran. Sinukat ko na nga rin po pala kay Angel itong mga napili nga at ayan, nagkasya naman at bumagay din naman sa kanya. Napakaganda nga ni Angel at tignan nyo, tuwang-tuwa naman sa mga bago niyang damit. Sigurado ako maigaganda pa itong bata na to, lalo na pag pumuti. Marami nga nagko-comment, lalo daw gaganda si Angel kapag napaayos na nga daw yung ngipin niya. May sira nga kasi yung ngipin niya, pero saka na nga yan kapag natuto na siya magbasa, magsulat, magbilang at magkwenta. Sa part nga na to, sa suot niya ay bumagay nga sa kanya, napakaganda niya, black beauty nga raw sabi nung nag-comment. At dito nga tawa ng tawa si Angel dahil tinatawanan niya nga itong pinsan niya, binigyan niya nga ng pants dahil hindi niya nga ito kasya, kaya ayan, buti na lang nagkasya naman kay Kay. Nabukasan na nga lang din nakuha yung mga pinitas nila Angel na kalamansi. Hindi na nga pala sinasama yung sobrang liliit na bunga, kaya ayan, pinipilian nga ni Kuya. Dito nga kikiluhin na, dito na malalaman kung ilan ngang kilo yung napitas nila. Bali naka 26 kilo nga sila ni Kay nang napitas, kaya naka 260 pesos nga din sila. Bali yun nga lang napitas nila dahil hindi naman sila tuloy-tuloy sa pagpipitas. Bali halos kalahating araw lang din nila yun na pinitas. Sobrang natuwa naman si Angel dahil meron nga siyang kinita ngayong araw. Yung kinita niya nga sa pagpipitas ng kalamansi ay iipunin niya nga daw ito. Hindi nga lang po pala ang pag-aaral ang ituturo natin kay Angel, kundi pati na rin kung paano dumiskarte, mag-ipon at kung paano makatipid. Hanggang dito na lang po pala muna ang video at maraming salamat po sa nanood at tumapos at syempre pati na rin sa palaging nagsishare ng mga video namin.